Si Barrety ay isang propesor sa medisina na hindi umaayon sa paboritismo sa kanyang mga estudyante batay sa kanilang mayayamang magulang. Isang beses niyang sinampal ang isang hangover na estudyante sa kanyang klase, pagkatapos ay pangalawang beses sa opisina ng principal. Siya ay may dalawang anak na sundalo, ang isa ay nagbabantay sa hangganan ng Kashmir at ang isa pa ay naninilbihan bilang kapitan. Pinalaki niya ang dalawang babae, ang isa ay malapit ng ikasal at ang maliit na inampun niya. Pumanaw na ang kanyang panganay na anak ngunit nanirahan sa kanya ang naiwang asawa. Nang ang isang Bulgar na lalaki ay nagsasalita tungkol sa kanyang tahanan at kung paano niya pinalaki ang kanyang mga anak, ipinagmamalaki niyang sinabi na mayroon siyang pamilya ng mga sundalo. Inayos nila ang petsa ng kasal ng kanyang anak ngunit kailangan niyang tawagan ang kanyang anak na lalaki na nagbabantay sa mga hangganan ng bansa. Sa kampo ng Paris Special Force, si Major A.J. Krishna ay makisig na nakatayo, malakas at kaaya-ayang nakaharap sa kumakaway na bandila ng India. Pagkatapos makatanggap ng tawag, siya ay umalis mula sa kampo ng hukbo patungo sa kung saan siya ipinatawag upang mag-defuse ng dumadagundong na bomba. Samantala, nakita ng mga squad ang isang lalaking may maskara at hinabol ito sa mga eskinita. Sa huli, binaril ito ni Major A.J. sa gitna ng kanyang noo. Sa umaga, habang naglalaro si Major A.J. ng basketball kasama ang kanyang squad, sinabihan siya ng isang sundalo na ang kanyang ina ay tumatawag. Ngunit mali ito dahil sa katunayan ay wala na siyang ina. Napagkamalan siguro si Major A.J. ng isang baguhan sa kampo dahil kapangalan niya ang kapitan. Lumayo siya at nakatayo habang pinagmamasdan ng ilog. Ang tawag ay mula kay Barrety na nagsabi sa kanyang anak na si Captain A.J. na itinakda nito ang petsa ng kasal ng kapatid niyang babae, at gusto ng ina na naroon siya. Ngunit nang ang isang teroristang grupo sa ilalim ng pamumuno ni Wasim ay nagbanta na papatayin ang mga bata sa paaralan, ang hukbo ng India ay may dalawang pagpipilian. Ang una ay magliligtas sa mga bata, kailangan nilang iyuko ang kanilang ulo at tutuparin ang kahilingan ng kaaway. Ang pangalawang pagpipilian ay makipag head-to-head laban sa masasamang tao sa isang rescue operation. Ang adrenaline ay dumadaloy sa mga ugat ni Major A.J. Hinampas niya ang mesa at sinasabing tatapusin nila ang mga kaaway. Pagdating ng alas 8 ay papatayin niya si Wasim gamit ang isang bala sa kanyang ulo. Sila ay nagkakaisa at nakasuot ng bulletproof vests, at sila ay patungo sa kanilang destinasyon. Nakita ni Major A.J. ang gwardya sa balkonahe at sinenyasan ang mga sundalo na lumapit. Sinisiguro nila na magiging matagumpay ang kanilang pagsalakay, at si Major A.J. ay naglagay ng microball spy camera sa lungga ng mga kalaban upang malaman kung gaano sila karami. Pagkatapos, inatake ng mga sundalo ang mga nakabantay sa ground floor, habang si Major A.J. ay pinuntirya ang mga tao sa itaas na palapag. Naglagay sila ng mga pampasabog para makagawa ng opening para marating ang mga terorista. Ang pinuno ng kaaway ay naglakas loob sa hukbong Indian na ipakita ang mukha nito. Pinipilit niya silang humakbang. Sa kabila ng babala ni Major A.J. ay lumabas pa rin si Captain A.J. at sumabog ang bomba. Inilabas nila ito habang si Major A.J. ay tumatakbo sa unahan at nagsasagawa ng mga paglukso hanggang sa makarating sa loob ng pagtitipon ng kalaban. Sa loob ng ilang segundo, tinapos ni Major A.J. ang ilang mga tauhan ni Wasim. Nang magbigay ng hudyat si Wasim na patayin ang mga bata, sila mismo ang pinatay ni Major A.J. sa eksaktong alas 8 gaya ng sinabi niya kanina. Ang mga bata ay masayang tumakbo sa kanilang mga ina. Ang mga inosenteng buhay ay nailigtas. Gayunpaman, ang buhay ni Captain A.J. ay nasa bingit ng kamatayan. Ang larawan ng kanyang pamilya ay nahulog mula sa kanyang kamay. Sa intensive care unit, siya ay nakikipaglaban upang mabuhay para sa kanyang pamilya. Ngunit sinabi ng doktor kay Major A.J. na maliit lamang ang tsansa nitong mabuhay. Ang mga tauhan ng hukbo ay nagtitipon sa opisina ni General Sharma para mag-update sa kasalukuyang sitwasyon. Si Captain A.J. ay nagmula sa isang dakilang pamilya na nagsakripisyo bilang anak para sa bansa. Bago ang rescue operation, humiling siya ng 10 araw na bakasyon para sa kasal ng kanyang kapatid. Ngayon, ang magagawa lamang nila para sa pamilya ni Captain A.J. ay magpadala ng isang taong gugugol sa araw ng pagdiriwang kasama ang pamilya.
Si Major AJ ay humakbang at inaako ang responsibilidad na ihatid ang mensahe at pinili nito ang kanyang senior na si Prasad na maging kanang kamay niya sa paglalakbay patungo sa lungsod ng Kurnool. Sa parehong lungsod sa isang mansyon, ang ministro na si Yedo Lanagendra ay bumababa sa hagdan habang umaawit ng relihiyosong awitin at may hawak na isang kampana. Kinukutya niya ang kanyang guro sa araw ng pag-aaral dahil sa mga hindi napapanahong mga prinsipyo nito sa buhay. Naisipan ng ministro na dapat nitong gilitan ang kanyang lalamunan o iwanan itong nakatali sa takot at pag-aalala. Ngunit lumapit ang isa sa kanyang mga tauhan at sinabi na mayroong isang protesta laban sa kanya sa sikat na Fort Square. Pinahinto ni Nagendra ang kanyang mga Mercedes sa harap ni Ramaretti na gustong pabagsakin siya. Ngunit upang ipakita sa kanya kung gaano ito kaliit, sa kanyang senyales ay isang grupo ng mga masasamang loob ang dumating. Gumagawa sila ng ingay at sinisira ang mga turbos at ilang mga sasakyan. Si Minister Nagendra ay kumuha ng isang sirang upuan at umupo, pagkatapos ay kumain ng saging. Tinatakot niya ang pinuno sa pamamagitan ng ilang mga salita. Pagsapit ng gabi, dahil sa pagkawala ng kuryente at sa pagharap sa kanya ng mga tauhan nito, siya ay magiging isang baluktot na bangkay. Natuto si Ramaretti ng leksyon at tumakbo sa kanyang takot dahil may pamilya siyang dapat alagaan. Sakay ng tren papuntang Kurnool, plano ni Samskruti kasama ang kanyang ina na takasan ang isang lalaking hindi niya gusto kung saan nakatakda na silang ikasal. Sa istasyon, bumaba siya ng tren at nanalangin sa langit para mahanap niya ang kanyang soulmate. Sa isang sulok, tumakbo si Major AJ Krishna para sumakay ng tren. Pinasasalamatan ni Samskruti ang kalangitan dahil nasagot kaagad ang kanyang panalangin. Tinulungan ni AJ ang babae at kinausap, ngunit tila nawawala ang dalaga. Hindi niya mapigilang mapangiti, at nang makita siya ng kanyang ina, walang imik nitong ipinakita ang lalaking pinapangarap niya. Inilagay ng ina ang isang dahon ng hitso sa palad ni Major AJ, isang tanda ng pagtanggap sa kanya bilang kanyang manugang. Nag-shake hands sila at ibig sabihin nito ay kalahating kasal na sila. Upang makumpleto ang mga ritual, tumingin sila sa bintana, ang nalilitong mukha ni Major AJ at ang sobrang saya ng mga mata ng babae. Matapos malaman kung saan ito nanggaling, pumayag si Major AJ na tulungan ang babae. Ngunit nang nakilala niya ang ama nito at nalaman ang kanyang bahagi ng kwento, iniwan sila sa kanilang mga gawain. Nang sa wakas, natagpuan na ni Samskruti ang kanyang soulmate. Bakit pa pinakawalan niya ito? Nagplano siya ng isang pakana kasama ang kanyang ina at si Prasad upang mapilitan si AJ na magpakasal sa kanya, ngunit ang plano ay nauwi sa isang kabiguan. Si Major AJ ay hindi makatulog dahil naisip niya na marahil ay sasaksakin siya ni Prasad sa likod. Sa sandaling ipinikit niya ang kanyang mga mata, sumapit ang umaga at huminto ang tren. Sa istasyon, naisip ni Major AJ na palitan ang kanyang compartment sa isang mas ligtas kung saan hindi siya sasalakayin ng mga babaeng iyon habang siya ay natutulog. Sa kabilang banda, si Samskruti ay sigurado mula sa kanyang puso na hindi niya iiwan ang kanyang soulmate kahit na anong mangyari, kahit na siya ay nakakadina at napahiya. Ngunit ang tinatawag nating kahihiyan, para sa kanya ay nababaliw ito sa pag-ibig. Sa walang katapusang paglalakbay ng tren, isang gangster na nagngangalang Ganesh kasama ang kanyang mga tauhan ay nakipagtulungan kay Samskruti kung saan pinipilit si Major AJ sa kanyang kakaibang pagmamahal. Sa pangunawa ni Major AJ, ito ay isang stalking. Gayunpaman, sa panig ng babae, ito ay isang pag-ibig na kanyang nararamdaman. Ang gangster ay nagpahayag ng 5 tunnel challenge. Sa bawat isa sa mga tunnel na iyon ay nanghina si Ganesh hanggang sa mawalan ito ng lakas ng loob at tinawag si Major AJ na kanyang pinuno. Pagkatapos ay huminto ang tren at sila ay bumaba para magpatuloy sa paglalakbay sa gitna ng kagubatan. Sinusundan pa rin sila ng pamilya hanggang sa nagawa nilang makatakas. Sumakay sila sa tricycle ng India at narating nila ang tahanan ni Bharati kung saan nadatnan nila ang isang magulong sitwasyon at nakakandado ang pinto. Pumunta sila sa paaralan ng kolehiyo at nalaman na nasuspinde si Bharati 4 na araw na ang nakakaraan. Ang isang babaeng may kalahating takip ang mukha ay kumukuha ng pagkain para pakainin ang kanyang mga anak na babae. Pinatahimik niya ang maliit na batang babae na nagngangalang Gayatri nang marinig nila ang mga hakbang ng grupo, ang mga tauhan ni Minister Nagendra. Si Bharati kasama ang kanyang mga anak at manugang na babae ay nagtago sa nakasalansan na mga sako. Tumalikod ang mga gangster upang umalis,
Ngunit nang makarinig sila ng ingay mula sa likod ng mga nakasalansan na mga sako, kumuha ang tauhan ng ministro ng mahaba at matulis na bakal at tumungo sa pinanggalingan ng ingay. Doon niya itinusok ng paulit-ulit ang bakal hanggang sa tinamaan ang palad ni Barrety na naging sanhi ng pagdugo nito. Isang kalapati ang umuungol sa malapit at pinahid ni Barrety ang pulang dugo sa ibabaw ng puting balahibo ng ibon. Pagkatapos ay hinayaan niya itong lumipad sa kabilang panig ng mga nakasalansan na mga sako. Nakita ito ng mga kriminal at naisip na ang dugo sa bakal ay mula sa kalapati kaya tuluyan din silang umalis sa lugar. Samantala, sinusuri ni Major AJ ang isang linggong footage ng mga surveillance camera, ngunit wala siyang nakitang palatandaan kung nasaan si Barrety. Pumunta sila sa himpilan ng pulisya ng Colonel at nang handa na siyang iulat ang pagkawala ng propesor, hindi siya pinapansin ng mga ito. Narinig ni Major AJ ang maliit na bata na nagsasabi kay Prasad na hindi niya ito nakita simula noong isang linggo. Balak ni Barrety na umalis sa lugar papuntang Hyderabad, ngunit nakita ng mga gangster ang kanyang mga anak na babae. Nang siya ay bumalik upang dalhin sila sa sasakyan ay hindi niya nakita ang mga anak. Ang mga babae ay hinahabol na pala ng mga gangster. Hindi sinasadyang kinuha ni Major AJ ang sasakyan na hinanda ni Barrety at umalis. Ang batang lalaki na nakakita kay Barrety ay patuloy na tinatawag si Major AJ, napansin niya ito at bumalik siya. Nakarating ang mga babae sa Fort Square. Doon, tinatawag ng tauhan ni Nagendra si Barrety na lumabas at iligtas ang buhay ng mga babae. Si Barrety ay tumatakbo nang kunin ng lalaki ang palakol, at nagbabalak na patayin siya. Pagkatapos ay ipinakita si Major AJ hawak ang palakol na muntik nang tumama sa ulo ni Barrety. Sa kritikal na sandaling ito, tiniyak ni Major AJ na kaibigan siya ng kanyang anak sa parehong kampo ng militar. Siya ay nasa ligtas na kamay mula ngayon. Sa ilang segundo, binali niya ang mga braso at binti at itinapon ang mga masasamang loob. Siya ay nakikipag-usap tungkol sa pag-aayos ng kasal, pagkatapos ay bumalik upang harapin ang mga natitira. Nang bumagsak ang huling tao, kumulog ang langit at sinabi ni Major AJ sa mga tauhan ni Nagendra na dapat niya itong patayin. Ngunit hindi ito ang kanyang paraan, dahil nabubuhay siya upang iligtas ang buhay ng mga tao. Sa mansyon ni Nagendra, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maghanda ng mabuti para sa pagpupulong bukas. Ang kanyang tauhan ay nanginginig dahil sa takot at sinabi kung paano pinatumba ni Major AJ ang mga gangster sa isang pag-atake, at ngayon ay hinahabol na si Nagendra. Naalala ni Barrety kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Nasa klase siya nang pumasok ang kanyang magiging manugang na labis ang kalungkutan. Nagpakamatay ang kanyang anak na nagngangalang Ravi. Ngunit napansin ni Barrety ang kaliwang pulso ni Ravi kung saan 5 pulgada ang lalim ng hiwa. At dahil kalawiti din ito, kung gayon ay tiyak na hindi ito isang pagpapakamatay kundi isang kaso ng pagpatay. Nag-file siya ng kaso laban kay Yedola Nagendra, ngunit binantaan siya ng opisyal na dapat niyang bawiin ang reklamo ng pagpatay kay Ravi sa police registry sa loob ng 24 na oras, kung hindi ay ipapakita niya kung ano ang kaya nitong gawin. Nanatiling determinado si Barrety na magsasalita siya laban sa maling gawain. Ngunit nasuspinde siya sa trabaho bilang propesor dahil sa mga gawa-gawang akusasyon. Ang kanyang mga anak na babae ay nakaranas ng panghaharas sa publiko. Nagulat siya sa pagsalakay ng mga pulis sa pagkukunwaring may itinatagong droga sa kanyang tahanan. At nakansela ang kasal dahil sa lahat ng iyon. Nang makita niya ang labis na kalungkutan ng kanyang anak, nagmadali siyang pumunta sa istasyon ng pulisya upang bawiin ang reklamo. Inabot nito ang papel ng reklamo at nagmakaawa sa harap ni Nagendra para lamang mailigtas ang kanyang pamilya. Ngunit hindi tinatanggap ni Nagendra ang kanyang paghingi ng tawad, dahil alam nito na ang mga tapat na taong tulad niya ay babalik ng mas malakas at mas matibay. Sa kasalukuyan kung saan pinapakinggan siya ni Major AJ, ipinangako sa kanya na magiging maayos ang lahat. Dinala siya ni Major AJ sa himpilan ng pulisya upang muling buksan ang kaso laban kay Nagendra. Kinukuha ng pulis ang kanyang bahagi sa mga kickback, pagkatapos ay inihayag ang muling pagbubukas ng kaso ng ministro sa press. Pagkatapos ay pumunta sila sa lugar ng abogado na nagngangalang Roden Garros. Umamin ng abogado na nagsampa sila ng mga maling kaso laban kay Barrety. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin ng principal at ibinigay sa kanya ang college rejoining letter.
Si Major AJ ay lumakad sa loob ng mansyon ni Nagendra ngunit hindi niya ito natagpuan dahil ang ministro ay nasa isang pagpupulong. Sa sandaling malaman nito ang tungkol sa pagsalakay ni Major AJ sa kanyang tahanan, nagmadaling lumabas si Nagendra kasama ang mga tauhan. Naglalaro ng chess si Major AJ at itinumba ang ministro gamit ang pawn sa kanyang kamay. Nagpatuloy na pumasok ang ministro na si Nagendra. Dumaan siya kay Bharati na nakangiting nakatingin sa kanya, na nagpapahiwatig kung ano ang susunod na mangyayari. Sinabi ni Bharati na pinabagsak ni Major AJ ang 40 tao at ang isa sa kanyang tauhan ay mismong saksi. Nagalit si Nagendra sa kanyang kausap at sinisiraan ang babae. Nagsimula ang laban at pinabagsak ni Major AJ ang mga gangster na parang mga langaw na nakakalat. Habang ang sahig ay nabibitak dahil sa mabibigat na katawan na bumabagsak, ang ibang mga gangster ay humakbang pa atras at si Major AJ ay umupo upang kausapin ang ministro. Sa loob ng 48 oras, dapat na aminin ni Nagendra ang kanyang mga pagkakamali, at humingi ng tawad sa ginang bilang isang mabuting pinuno na binabago ang buhay ng mga tao para sa kabutihan. Kung hindi man ay malubha ang mga kahihinatnan. Binisita niya ang tahanan ng magiging manugang ni Bharati, kinausap ang lalaki na tila hindi nakaimik. Iniwan ng babae dahil sa takot sa kalupitan ng ministro. Dapat ay nanindigan siya laban sa kawalan ng katarungan sa halip na piliin ang madaling paraan palabas. Para kay Bharati, kailangan lang niya na manumbalik ang kanyang normal na buhay, at sinisikap ni Major AJ na gawin ang nararapat. Isang araw, tinanong siya ni Bharati tungkol sa kanyang mga magulang at sumagot ito na siya ay isang ulila. Ang paghahanda sa kasal ay puspusan na, at dumating ang araw na magsisimula ang seremonya. Si Major AJ ang kumakatawan sa lalaki sa bahay ng bride. Sa gabi, siya ang sundalong Indian na nagbabantay sa pamilya. Pinalipad niya ang mga saranggola at sumasayaw sa ilalim ng gabing malakas na ulan. Sa kabilang banda, ang tiwaling ministro ay nagtataka tungkol sa nakatagong kapangyarihan ng masigasig na batang sundalo. Ngunit ang kanyang nakakatakot na pagdating sa Fort Square ay tila may masamang binabalak. Umupo siya sa isang bench at inanyayahan si Major AJ na maupo rin. Hinahamon ng ministro ang kakayahan ni Major AJ na baguhin ang mga puso, burahin ang nakaraan, manindigan laban sa mamamayan na tuluyang na brainwash. Paano niya magagawa iyon? Paano niya kakalabanin ang mga itinatag niyang mga kapangyarihan sa lungsod? Gayunpaman, nang hinikayat ni Major AJ na ituloy ang pagbubukas ng tindahan ni Samantha sa isang lugar sa malapit, nakipagtalo si Major AJ na ang masa ay mga puppet na may mga string. Nang ginawang katatawanan ng ministro ang mga tao, tumugon sila ng may karahasan. Ngunit nang ipaalala ni Major AJ sa kanila na may kabutihan sa kanilang kalooban, sila ay kumalma. Ang kanilang pinuno ay ang kanilang kaginhawahan. Paano paglalaroan ng ministro ang kanilang talino at malayang kalooban? Ang walang takot na sundalo sa larangan ng digmaan, at ang ina na nagsilang ng gayong mga sundalo na naghahanap ng kawalan ng hustisya sa paligid nito. Iniwan ng ministro na nakadilat ang mga mata at laglag ang panga. Kinabukasan, iminungkahi ni Prasad na humingi sila ng tulong sa crime branch officer na nagkataon namang bumisita sa babaeng baliw sa pag-ibig na si Samskruti. Sinasabi ng crime officer na hindi siya magpapakasal sa isang babaeng may mahal ng iba. Tila inimbestigahan niya ang babae mula ulo hanggang paa. Isinasama niya si Samskruti upang baguhin ang kanyang puso at pumayag naman ang babae sa pag-asang ituloy ang kanyang kwento ng pag-ibig sa tren. Sa Kernul, nagtakda siya ng panuntunan na dapat nitong yakapin ang lalaki kapag napahanga ito sa kanya. Hinihintay ni na AJ at Prasad ang crime officer. Ngunit nang makita nila ang babaeng baliw sa tren, agad silang tumalikod. Nang makita ng babae ang mukha ni Major AJ, napasigaw siya sa tuwa. Sinabing napahanga ito at agad na niyakap. Nang iniimbestigahan nila ang kaso ng ministro sa pagpatay, madaling nalutas ni Major AJ ang palaisipang password sa iPhone. At muli, niyakap siya ng baliw na babae. Niyayakap siya ng babae sa tuwing nalulutas nito ang isang problema. Nilulutas ni Major AJ ang mahiwagang kaso ng pagpatay kung saan sangkot ang 3 biktima. Isang empleyado ng kumpanya ng software, isang banker, at isang opisyal ng gobyerno. Ngunit bakit nagsama-sama ang mga taong ito sa isang WhatsApp group? Sa matalas na pag-iisip ni Major AJ, nalaman niya na ang isa sa mga biktima ay buhay pa. Tinawagan niya ang ministro na si Nagendra na nagsasabing naabot na niya ang kalahating punto. Gayunpaman,
Ang landas ay hindi madali papunta sa hideout ng lalaki. Sa kagubatan ng Nalamela na 70 minuto ang layo mula sa Kernol, ipinadala ng mapanlinlang na ministro ang lalaki sa isang kagubatan kung saan walang nakakaalam ng daan palabas. Kalaunan ay nakarating sina Major AJ sa hideout ng lalaki, ngunit para makuha ito, kailangan niyang talunin ang lahat ng mga nagbabantay. Ibinabato siya sa hangin. Pagkatapos ay tumakbo ang matanda para sundan ng isang sipa. Tinawagan ng matanda si Nagendra na sinasabing papatayin niya ang sundalo sa loob ng 5 minuto. Gayunpaman ay may ibang opinyon si Bharati. Papatayin silang lahat ni Major AJ sa loob ng 3 minuto. Naghanda si Major AJ at isa-isang pinabagsak ang mga kalaban hanggang sa pinataob silang lahat. Tinawagan ni Major AJ si Bharati at tinitiyak na babalik sila kasama ang saksi. Ang saksi ay si Ramakrishna, isang opisyal ng gobyerno na nakakatanggap ng mga reklamo mula sa mga karaniwang tao. Ito ay dahil hindi nila natatanggap ang mga pondo na inilaan sa kanila mula sa gobyerno. Kaya naman ay nakipag-usap siya sa isang banker na nagngangalang Ravi at hiniling na ipagpatuloy ang kakulangan ng pondo ng pamahalaan. Natagpuan ni Ravi ang napakaraming bilang ng mga bank account na walang pagkakakilanlan. Sa kabila nito, ang pera ay ipinasok pa rin sa mga account na iyon. Ang pagsisiyasat ay humantong sa kumpanya ng ministro kung saan ginawa ang mga account. Doon, nakipag-ugnayan sila sa isang empleyado ng software mula sa loob na nagpakita ng sensitibong data tungkol sa mga ilegal na aktibidad ng ministro. Dahil ang pondo ay ipinamamahagi sa pamamagitan ng online, ang mga krimen sa money laundering at pandaraya ay lumaganap. Nalaman nilang pumasok sa account ng ministro ang mga ninakaw na pera kasama ang mga pangarap at luha ng mga tao. Pagkatapos nito, iminungkahi nila na dapat ay makipagkita sila sa ministro. Si Ramakrishna ay isang mabuting mamamayan na nagsasabing ang lahat ng nasa itaas ng panunungkulan ay nabahiran ng dugo at luha ng mga karaniwang tao. Ibinigay niya sa kanila ang hard disk na may ebidensya na hahatol sa ministro at magpapadala sa kanya sa likod ng mga rehas. Ngunit ang ilan sa mga na-brainwash na ordinaryong mamamayan at mga pinunong pampulitika ay nagsanib puwersa laban kay Major AJ. Samantala, pumasok si Major AJ sa meeting hall kung saan ang lahat ay lumingon sa kanya. Inilapag ni Major AJ ang file ng ebidensya sa mesa, at pagkatapos ay sinarado ang pintuan upang ikulong ang sarili sa loob kasama ang mga makapangyarihang tao na nagsasalita tungkol sa pagkontrol nito sa sistema at mga tao, habang ang tungkulin ng mga sundalo ay bantayan ang mga hangganan ng bansa. Sinisigawan siya ng mga ito ngunit ganap siyang nakatutok sa kung ano ang nasa kanyang mga kamay. Ipinakita niya ang bomba na kanyang binuo, pagkatapos ay itinakda ang timer sa loob ng 5 minuto kaya naman ay natakot ang mga kurakot. 4 na minutong nagsasalita ang sundalo tungkol sa katiwalian sa bansa. Imbes na magnakaw ng pera, mas mabuting gawin nila ang kanilang trabaho sa pagpapaunlad ng infrastruktura ng lungsod. Tinapos ni Major AJ ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng pagsabog ng paint bomb na bumubuo sa bandila ng bansa. Kinuha niya ang file at iniwan ang nagtataka at matatalinong mga tao. Sa araw ng kasal, namatay si Captain AJ. Walang nakakaalam sa malungkot na balita maliban kay Major AJ at Prasad. Sa sandaling iyon, si Bharati ay kumaway bilang pamamaalam sa kanyang anak na babae. At nang maglaon, nagawa ni Major AJ na sabihin sa ina ang tungkol sa malungkot na balita. Sa North Command Headquarters, nagsagawa sila ng military funeral para magbigay ng saludo sa papaalis na kaluluwa. Ibinabalik nila ang kabaong na nakabalot sa watawat ng India sa pamilya nito. Matapos malaman ni Major AJ na si Nagendra ay ipapadala ng korte sa bilangguan, bumalik si Major AJ sa Kashmir upang ipagpatuloy ang kanyang pagbabantay sa mga hangganan. Sinundan siya ng baliw na babae na si Samskruti sa istasyon ng tren. Ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal kay Major AJ, at nang marinig iyon ni Bharati, sinabi niya kay Major AJ na si Samskruti ay isang mabait na dalaga. Sa wakas ay pumayag ang binata na pakasalan ang dalaga. Pagkaraan ng 3 buwan, naging makabayang sundalo si Nagendra sa mga hangganan ng Kashmir. Naisipan ni Major AJ na sa halip na ikulong ito sa likod ng mga rehas, ang pagdadala sa kanya sa Kashmir ay makakatulong sa kanyang pagbabago at magtuturo sa kanya na tanggapin ang responsibilidad ng pagtatanggol sa mga karaniwang tao ng India. Sa huli, pinakasalan ni Major AJ ang babaeng nababaliw sa kanya na si Samskruti. Sana ay nagustuhan niyo ang palabas.
Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!